or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 23, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Jacinto Street, Kanumay West, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Jose Compound, Lugmok Real. Hindi ko gaano mabasa. Siya na ba? Lugmok Real, Barangay 185, Bagbaguin, Caloocan. Bagbaguin, Caloocan to. Kasi disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, isabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Parang nakuha ko nga yun, you mentioned about conflict, you mentioned about parang ito ay parang spectacle, yung nangyayari ngayon kahit yung kay Ivy, no? Parang you were asked about that, yung revelation ni Ivy o atake ni Senator Ivy sa kanyang kapatid. Would you explain that a bit sa atin? About the Ivy Marcos drama, actually, yun na rin yun, di ba sinabi ko naman na I think backfire in her. Mas na-expose siya sa pangyayari yun. Sa halip na matuloy sa ng kapatid niya, siya ngayon ang nawala ng legitimacy ng credibility. Diba? Oo. Saka parang it go against yun nga, yung parang family tradition natin na hindi ka nang dadaglag ng kamag-anak. Parang gano'n. At saka yung ang siga dito, naglalaglag na siya ng kamag-anak. So, dapat nagpakamit sa kaaway ng kanyang kapatid. Yes. Diba? So, yung sinasabi na either unforgivable act. So, yun. Napalipat yung nakakatuloy na awa yung mga tao sa kapatid niya, yung mga dating nagtutong Pangulo, ay nagsustain patiyak pa. Backfire. Yeah. Sige po. So, siguro bilang panghuli, sir, meron ulit naka-abang na malaki ang protesta on November 30. Siguro na lang, paano natin, parang yung mga nakikinig siguro nanonood sa atin ngayon, sabi mo ba, lahat ng sektor ngayon may crisis. Even civil society, I think, is undergoing a crisis. Kasi iba-iba yung gustong mangyari. Ano ngayon na nakikita mong dito, trajectory, itong rally ito, ng mga susunod pang protesta? Kasi kaya na natin na ilabas ng mga tao sa nilang samahan ko o packing Russia. Kaya I am hearing that many people are accused of presence of the dictator. Fortunately, it's not. And that is why nagsawa pa sa trending. Kasi hindi ka dahil sa packing salita. Ilabas natin yung mga samahan ko. Ako naman naniniwala ako na at the end of the day, this is not going to lead to some kind of a regime change. Kasi walang una, pag may hinay sa social media, may hinay ang magpagaran. Wala namang widespread na anger and satisfaction. Wala namang problem. There's no enough to transform and broken into some kind of a constitutional movement. Ang isa pa na nagpapa-abya dahil ang military naman lang sertatong kumuha ng kapangyarihan. So, titingnan natin yung survey na lumabas sa recently, di ba? Almost a great majority of Filipino do not want a republic. They don't want democracy. Gusto nila demokrasya. Ayaw nila ng militarang nila. Di ba? Gusto natin malaya tayo. Ayaw natin ng extra-constitutional change. So, magpatawin doon sa survey. And that's what, yung final nail that drives into the coffin natin,
for doon guys so things na kami na expert to machine. Pero nagpapalit. Nagkaroon din yung kasagap sa tao. Alright. So yun yung, at saka, nasusulang, ang nakakakuha nga dito, neglect and neglect ko, rally nila. People were, they were, speaking na neglect and neglect is going to vote for yung resignation, diba? Pero hindi eh, ang gumagamit kayo na may agenda pa ng resignation and resignation yung November 30, or at least the action. Kasi alam naman natin, maraming mga Dito na tayo. pero yung Story Outlook. Ito po ang P7 Radyo Pagtose, Westwa at Internet Radyo, unang sa balita, unang sa public service, kasabi ng KTV, kami na naman broadcaster ng Pilipinas sa oras, para 7:32. Ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kabubutan ng aral ng pag-asa at biyaya sa biyaya sa buhay at kapitan ng magpasalamat ng bawat blessing sa GBU. God bless you. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa patuloy mong paggabay sa mga desisyon at mga plano namin sa buhay. Salamat sa pagpapalakas ng aming kalooban, magda ng angkol, magda ng mga pagkalito, pagpapawala ng pag-asa sa aming mga karanasan sa buhay. Sa pagdiriwang namin ngayon ng dakilang kapistahan at ng Kristo, hari ng sanlibutan. Panginoon, ituon mo sa aming isipan, ituon mo aming isipan at kalooban sa Kanya at pagharian nawa kami. Pagharian ng Panginoong Jesucristo ang ating buhay at pagpasakop nawa kami sa Kanya. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang sa iyo at pagkakasala sa aming kapwa. Sa aming pagsunod sa iyong anak, maging mga tunay nawa kami mga lingkod at alagad ni Jesus. Pinapanalangin namin ang mga taong nangangailangan ng aming mga dasal. Pagpasan mo kami at pagpasan mo pagkilay namin sa iyo kami. Sa lahat ng ito ay naaral namin sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyo lahat sa Pagpapasok ng Lula SPD at welcome po sa Ako naman po ang inyong ating IBS Pareha. Siyempre, hanggang 7:30 kami ni Father Eric. Oo, ay hanggang 8:30 pala. 7:30 tayo nag-uumpisa. Ayan. So, kumusta po kayo? Kayong lahat. Yan. Father, kumusta ka? Ayun ate ay iniwan ko yung malaking celebration sa seminaryo kayo dahil nasa programa ko. Wow. Yes, pa ng seminaryo kayo. Ngayon ni Oo. Celebrity of Christ sa King of the Year. Oo nga pala, no? Friend, dali nga pala yun. At kayo din nagkakapos di ba yung ating exorcism year. Yes. Dahil sa linggo ay unang linggo ng Adviento. At yes, so, alam mo mga po, pinaliwanag yan sa anticipated mass. May mga kulay ng kahit. Diba? Oo, pagka ganito, medyo light dahil na parang nag-ano sila, dahil sila parang nag-ano flaming light blue. Parang gano'n, kasi may Mama Mary. Tapos kapag naman panahon ng Semana Santa, mas dark yung pagiging. Pero ang pinakamahalaga dyan ay yung presidential character ng ng pagkikwa. Na tayo lahat ay inaanyayahan para mag-repent at pag-ibig sa ating mga pagkikwa. Oo,
Tapos ano, makapag-umpisa ng isang tao. Maganda kasi natin, parang yung sa sarili mo, hindi ka nag-iba. Hindi ka nagdadasal. At hindi mo napabayaan ang buhay. Maganda, sa kapagbuhan ay may experience natin ang Panginoon na maligtas. Parang hindi mo lalagyan ng isang masarap na wine, masarap na hindi mo siya pupunta. Tama naman. At kung meron pa dating laman yun na parang naging latak na. Oo, dapat tatanggalin mo yung lilinisin mo doon. Para yung ilalagay mo doon. Ang pagiging maganda, Masarap. masarap. Maganda. Oo, malalamdaman mo yung sarap na iniinom mo. So, sa spiritual natin buhay, ang pagpupusay, ang paglinis sa ating mga sarili, ng ating kalooban, ng ating mga puso, ay paglaanan natin sa pagtanggap natin kay Jesus sa pagdating niya sa kapagpunan. Hindi lang kasi, di ba, hindi karamihan, iniisip sa ating Semana Santa yung ginagawa. Gaano kapagpunan din eh. Gaano pa kadalas, Father, dapat mag-umpisa Oo, ng sa Katoliko sa Katoliko, Sa ang Katoliko. pinaka-minimum lang talaga na pangungutan ay isang isang taon. Yun yung ginagawa sa Semana Santa. Para sa tao, kahit anong panahon, anong linggo, anong Ang araw sa pinakamalaki ang iyong Semana Santa. Oo, yun kasi dahil sa pinilay sa pagpapakasakit ng Panginoon, pero kahit anong araw, anong linggo, pwede yun sa buong taon. Oo, pero maganda din kung pati, lalo na pagka mag-Disyembre, magpapasko. Para kompleto, prepared tayo, spiritually disposed tayo sa pagtanggap natin kay Jesus ng kapagpunan. So, ayan, narinig natin. Kaya nga po ang yung napaglalakbay na ito natin sa Adviento ay spiritual journey. No? Tayo ay naglalakbay papunta doon sa kapistahan sa pagtanggap natin kay Jesus, sa pag-celebrate natin ng kapagpunan. At kasi tama-tama yun ang tema natin, dakilang kapistahan ni Cristo, Hari ng sanlibutan. Christ the King. Oo. So, itong kapistahan na to, dakilang kapistahan ni Cristo, Hari ng sanlibutan. Okay. So, di ba talaga namang, siya naman talaga ang hari ng sanlibutan. Bakit may specific day pa o specific time of the year na ito ay sineselebrate? Aside sa Pasko, Ganito Semana kasi yung Santa, Ivy, ang lahat ay nilikha through Jesus, the word of God. At ang lahat din ay magtatapos sa Kanya. yes. So ngayon ay nagtatapos ang liturgical year. So sa Kanya din magtatapos ang lahat. And we have to recognize na siya yung hari ng sanlibutan. Okay. So, So yung Advent ay maghintay sa hari ng sanlibutan. At yung ngayon, araw na ito, ay we proclaim indeed si Jesus ang hari ng ating buhay, hari ng sanlibutan. So yung pagpapasakop natin, yung pagpapasakop natin sa Kanya ay napakahalaga. Kasi sa Kanya masusuntungan ang kaganapan ng buhay, ang tagumpay, ang kaganapan ng buhay. So kung hindi tayo makapasakop sa Kanya, walang mangyayari sa buhay natin. Oo, Pati dahil- ang buong mundo. Oo, naku ngayon nga 'di ba, ang daming sumasampalataya pero ang gulo dahil marami rin naman na hindi pa sumasampalataya Oo. o nakakalimot, sabihin natin. O iba yung naghahari sa kanilang puso, o iba ang naghahari sa kanilang buhay. Oo, tama, kaya nagkakagulo ang mundo. Alam So kung food, for example, or inggit, or sama ng loob, ang laging naghahari sa puso mo, sa kalooban mo, talagang yan, destructive yan. Una sa sarili mo, Sa sarili mo. tapos sa paligid. Oo, sabi nga yung mga unprocessed daw natin na mga trauma, mga kabiguan, mga disappointment, they come out as reaction sa paligid natin. Yes, lalo na kapag tayo ay nilalagay sa alanganin. Doon lalabas yan lahat lalabas yan. Kaya nga sinasabi, totoo yung Father, no? Siguro doon sa mga pilosopo, ayan, para sa anang pag-uumpisal. Kung minsan, alam mo yun, Father, pagka may sinasabihan ka ng kung ano yung mga natatago sa loob mo, nakakagaan yun. Diba? Oo. Sobrang nakakagaan. Saka sa sakramento ng kumpisal, doon natin tinatanggap yung grasya ng pagpapatawad Correct. ng Diyos. Oo, na Ang sarap pa, ang sarap sa napaka-importante. pakiramdam, lalo na marinig mo, sinasabi sa iyo ng paring na,
pinapatawad kita, I forgive you from your sins, I bless you. Oo, the Father, the Son, Kuya, and the dito Holy lang kami. Spirit. Kasi ang pare, hindi naman sa kanya nagmumula yung yung pagpapatawad. He's only an instrument. Opo. So kung kaya nga ngayon sa kapatuhan, maganda na tayo ay naglilig ng ating mga kalooban ng ating sarili. Para yung pagtanggap natin kay Jesus, maganda yung kanyang, yung luklukan niya. Yung Gusto ko yun, yung luklukan niya sa puso. sa puso mo, malinis. Oo, kung saan siya Oo. nagpupok, di Yes. ba? Oo. Kasi sa heart naman natin ang Panginoon nag-reside, nag-stay. Yes, oo. So dapat ang puso natin, yung kalooban natin, yung pinaka-core na sentro ng ating buhay, ay dapat na malinis. Oo, kaya nga di ba, Father, no, bago tayo magbasa nito mga servisyo simbahan news natin, kaya nga sinasabi na ingatan natin yung ating sarili, kalooban, physical, kalooban, lahat, dahil sa atin yan siya nakatira. Yes. Nasa atin siya. Pag nasa siya, nasa iyo siya. Sabi rin ni St. Paul, our body is the temple of the Holy Spirit. Oo, kung kaya nga sagrado, banal ang ating katawan at huwag natin kaabusuhin. Oo. Kaya pag tayo ay gumagawa po ng kasalanan, makakalimutan natin na may nag-reside within us. Yun. Pag Diyan na yun kuya, lipo pa na-realize lang mo, dyan. Father, nakakahiya. Nakakahiya. Mahihiya ka sa mga pinagagawa mo. Kasi all along, may kasama ka, hindi ka na. Kaya nga hindi mo pwede sabihin nag-iisa ka sa mundo. Hindi ka nag-iisa. Just that, hindi mo alam. Dito ba? Opo, dito lang po. Oo. Yun ang dapat natin i-acknowledge sa buhay Ito po natin. lang. Sa sentro ng Thank you. ating Salamat po. buhay, God ng bless ating po. pagkatao, nandoon ang Diyos. Dandan ka. Napakapalat Kuya, natin. thank you. Salamat din po. God bless po. Anyway, po, mag-service Salamat po. Salamat po. tayo. Servisyo simbahan. May mga balita Yan, so simbahan, na-drop na natin may sila. conservation simbahan. Maraming So, salamat dyan po lamang sa kayo dahil panonood. magpapakita Hanggang sa magkakaroon muli. kami ng Ingat at commercial God bless. ni Father Eric and then Paalam po muna. tayo. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video God bless you! sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala po. This is John Porel, The Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.